Kabanata 2671. I'm sorry People's Liberation Army ako. Alam ni Wang Hengbin na atake na naman ito ni Su Rui. Nalock siya ng mamamatay tao na aura, at sa halip na umiwas, nagpakawala siya ng mahinang dagendong, at isang silver sword light ang kumaway. Pero hindi ko inasahan na mauuwi sa wala ang sword glow na ito. Na-miss niya ang target. Sa sumunod na segundo, naramdaman ni Wang Hengbin ang matinding sakit sa kanyang balikat. Dahil, malakas na tumama ang kamao ni Su Rui sa kanyang balikat. Anong nangyayari dito? Hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni Wang Hengbin. Pagkatapos ng lahat, sa ilalim ng matinding bilis ng pag-atake na ito, mahirap ayusin ang direksyon ng pag-atake. Gayunpaman, hindi lamang nag-adjust si Su Rui, ngunit binago pa niya ang direksyon. Ito ay medyo lampas sa inaasahan ni Wang Hengbin at nahuli siya sa kawalan. Bukod dito, ang suntok ni Su Rui ay napakalakas na ang kanyang mga balikat ay agad na namamanhid, at halos hindi niya mahawakan ang mahabang espada. Sa wakas, nalaman nitong si Wang Hengbin na may nakilala siyang master. Sinuntok siya pabalik ng ilang hakbang ni Su Rui. Na isa ng napakagandang performance. Kung siya ay isang ordinaryong disipulo sa Zhongyang Mountain, matagal na siyang nabugbog ng suntok ni Su Rui, lumipad. Sa sandaling igalaw nila ang kanilang mga kamay. Naakit na sina Lu Xing, Maming at iba pa. Sa oras na ito, lumitaw ang isang malakas na kaaway, at ang mga ordinaryong disipulong ito ay hindi alam kung sino ang sasalakayin. Dahil alam niyang sinipa niya ang bakal na plato. Hindi agad kumilos si Wang Hengbin. Ngunit sinabing, hindi ko alam kung saang paaralan galing ang kaibigan ko. Ito si Zhong Yangshan na humahawak sa internal affairs ng paaralan, mangyaring huwag makialam. Saang school ako kabilang? Ngumiti si Su Rui. Pasensya na, matatakot kita hanggang mamatay. Pero hindi mahalaga. Hindi sila kwalipikadong makialam sa ating Zhong Yangshan affairs. Si Wang Hengbin ay mukhang mayabang. It's such a time, anong yabang meron? Ang pinakamalaking sekta. Sinabi ni Su Rui. Paumanhin, ako ang People's Liberation Army. Sabihin mo at takutin ka hanggang mamatay. Hindi ako galing sa alinmang paaralan, People's Liberation Army ako. Gaano man kalakas ang iyong paaralan, makakalaban mo pa rin ba ang hukbong mapagpalaya ng bayan? Anong international joke? Nang marinig ko na si Su Rui ay nasa People's Liberation Army, ang ekspresyon ni Wang Hengbin ay naging sobrang pangit. Tio Zhao at Tita Zhao nagkatinginan, ang malaking bato sa kanilang mga puso ay nahulog sa lupa sa isang iglap. Kung tutusin, may mga kasama sa hukbong mapagpalaya ng bayan, at tiyak na hindi maglalakas loob na manggulo ang mga taong ito. Kuya, niloloko mo ba ako? Tanong ni Wang Hengbin. Halata namang hindi siya naniniwala. Paano magkakaroon ng napakalakas na kasanayan ng isang sundalo ng PLA? Hindi ba dapat ito ay isang bagay na dapat mayroon ng isang nasa katanghaliang gulang na tao sa Jianghu School? Nagbibiro lang kayo, paumanhin. Hindi ako interesado. Hindi mo kailangang paniwalaan ang aking pagkakakilanlan. Ngunit kailangan kong asikasuhin ang kaguluhang ito sa Zhongyangshan ngayon, at kailangan kong alagaan ito hanggang sa wakas. Ngumisi si Su Rui, at pinunasan ang kanyang kanang kamay sa kanyang baywang, isang itim na liwanag ang biglang lumitaw. Ang apat na talim na tinek ng hukbo. Nang makita ni Wang Hengbin ang tinek ng hukbo, agad siyang naniwala sa pagkakakilanlan ni Su Rui. Hindi kayang kontrolin ng People's Liberation Army ang mga gawain ng mga ilog at lawa. Malamig na sabi ni Wang Hengbin. Sa puntong ito, at ayaw niyang sumuko. Kung tutusin, napakahusay ng little junior sister, paano niya napanood na umalis siya kasama si Sheng Yutian. Gayunpaman. Malinaw na, si Wang Hengbin ay labis na natatakot sa pagkakakilanlan ni Su Rui, at alam niya na kung magkakaroon ng malaking problema, kahit si Zhong Yangshan ay maaaring hindi ito mapigilan. Kung tutuusin, hindi biro ang pagkakakilanlan ng isang sundalo ng PLA. Noong una, gusto ni Wang Hengbin na turuan ng leksyon si Su Rui. Kahit ang pagpatay sa kanila ay hindi mahalaga. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga tao sa mga ilog at lawa. At sila ay dumarating at umaalis ng walang bakas. Kahit na ang mga pulis ay nahihirapang matrace ang mga pahiwatig, ngunit ngayon tila ang ganitong uri ng pag-iisip ay halatang basag-basag. No excuse me, dual identity ako. Nakangiting sabi ni Su Rui. Hindi lang ako sa People's Liberation Army, na seconded din ako para magtrabaho sa Guoan.
Alam mo ba kung ano ang ginagawa ni Guowen? Guowen. Kahit na siya ay nasa mundo, alam ni Wang Hengbin ang tungkol sa pagkakaroon ng departamentong ito. Sa nakaraan, ang departamentong ito ay palaging ibibigay na may napakahiwagang kulay. Dahil dito, lalong naging pangit ang kanyang mukha. Ano ang sinasabi mong totoo o mali? Nakangiting sinabi ni Surui. Kung gusto mong maniwala na ito ay totoo, kung hindi ka naniniwala, ito ay mali. Sabi, itinaas niya ang 4 na talim na tinak ng hukbo sa kanyang kamay. Dahil, hindi ko kailangan na paniwalaan mo ito. Hindi ko kailangan na maniwala ka. Tama na ang mga kamao. Habang sinasabi niya iyon, biglang natapakan ni Surui ang kanyang mga paa, at ang kanyang anyo ay naging streamer. Hindi inisip ni Wang Hengbin na sinabi ni Surui na gagawin niya ito nang hindi binibigyan siya ng anumang puwang para sa buffering. Kaya, maaari lamang niyang itaas ang espada sa kanyang kamay at saksakin si Surui. Sa oras na ito, desidido na siya, patayin man niya ang binata sa kanyang harapan, hindi niya ito hahayaang guluhin ang kanyang plano. Gayunpaman, ang espada ni Wang Hengbin ay ipinamigay pa lang, nakarinig ako ng malakas na ingay. Ito ay tunog ng ginto at bakal. Pagkatapos, isang malaking puwersa ang ipinadala kasama ng talim sa kanyang palso. Sa pagkakataong ito, halos hindi mahawakan ni Wang Hengbin ang espada. Gayunpaman, kaagad, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Dahil, ang kanyang espada ay naiwan na lamang. Half-cut na. Ito ay ganap na sira. Ang kalahati ng dulo ng espada ay lumipad na sa malayo, at pagkatapos ay hindi sinasadyang naipasok sa isang Jongyang Mountain ang mga balikat ng mga disipulo. Agad na sumigaw ang alagad, saka tinakpan ang kanyang mga balikat at nahulog sa lupa sa sakit. Natigilan si Wang Hengbin. Kung tutuusin, ang sitwasyong ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Anong international joke? Ang espada na kasama niya sa loob ng ilang taon, na halos hindi masisira tuwing karaniwang araw, ay talagang nabali. Anong material ang ginawa ng 4 na talim na tinak na ito? Maaari itong maging matalas. Kaagad pagkatapos, ang kamao ni Surui ay dumapo sa dibdib ni Wang Hengbin. Sa harap ng ganitong uri ng matinding bilis ng pag-atake, hindi makalaban ang huli, at tulala pa rin, at may matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang bilis ni Surui ay talagang hindi niya kayang ipagtanggol. Boom! Sa mahinang tunog, si Wang Hengbin ay binugbog ng patiwarik at lumipad palabas. Habang nasa ere ang lalaki, hindi niya napigilan ang pagluwa ng subo ng dugo. Pagkaraan ng 1 segundo, bumagsak siya ng husto sa lupa, napahawak sa kanyang dibdib, at samuka ng isa pang subo ng dugo. Nang makita ang eksenang ito, agad na sinugod ni Lu Xing at Maming ang pangalawang nakatatandang kapatid. Sa team na ito, ang pangalawang senior brother ang pinakamalakas, ngunit kahit na hindi siya ang kalaban ni Surui, kaya mas maliit ang posibilidad na matalo ng ibang tao si Cheng Yaojin, na napatay sa kalagitnaan. Second senior brother, kumusta ka na? Tanong ng grupo ng junior brothers. Matapos masuntok ni Surui. Alam ni Wang Hengbin na malamang nabali ang kanyang sternum. Ang lakas ng binatang ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Kung patuloy siyang lumalaban, maaari lang siyang humingi ng gulo. Tara na. Sabi, nilunok niya ang dugo na malapit ng iluwa, at biglang sumipa sa lupa, ang kanyang figure ay naging streamer, patungo sa lumipad sa malayo. Siya ang unang nakatakas. Nakita ng iba pang mga disipulo ng Zhongyangshan na hindi maganda ang sitwasyon, at umalis silang lahat. Napakalakas ng suntok ni Surui ngayon. Hindi niya gustong patayin si Wang Hengbin, ngunit hindi niya inaasahan na ang huli ay tatakbo ng ganoon kabilis. Gayunpaman, naniniwala rin si Surui na si Wang Hengbin ay hindi naganap na makakabawi pagkatapos ng kanyang sariling suntok. Nagulat din si Sheng Yutian at ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Kung tutuusin, nanindigan siya sa puso ng mortal na kamatayan, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga bagay ay magdadala sa isang malaking pagbabago. Lumapit si Sheng Yutian at niyakap si Surui, na may malinaw na ekspresyon ng pasasalamat na nakasulat sa kanyang mukha. Salamat, Shongtai, sa iyong tulong, lubos akong nagpapasalamat. Sabi niya, yumuko siya hanggang dulo. Yumuko rin ang nakababatang kapatid na babae at humihingi ng tawad. Talagang ako ang nagdulot sa iyo ng kaguluhan sa pagkakataong ito.
Si Wang Hengbin ay isang jerk, at siya ay may masamang pag-iisip, at i-report niya ito. Kung sasaktan mo siya, siguradong maghihiganti siya, kaya bilasan mo, kung babalik siya, magulo. Parehong mabait ang binata at babae, halatang nararamdaman nila na siya ang nagdulot ng gulo kay Surui. Tinanggap ni Surui ang kabaitan ng 2 taong ito, bahagyang ngumiti, at sinabing, mas mabuting lumapit sila sa akin, talagang nag-aalala ako na hindi darating ang mga taong ito. Sila ang kanyang lakas ay napakalakas. At si Wang Hengbin ay masyadong mapanlinlang, kaya niyang gawin ang lahat. Sabi ng nakababatang kapatid na babae, na parang may naaalala sa nakaraan, na may matagal na tingin sa kanyang mukha. Nang makita ito, sinabi ni Surui, mukhang maraming anino ang iniwan ni Wang Hengbin sa iyo. Masyadong mabisyo ang kanyang puso. Kaya niyang gawin ang lahat para maabot niya ang kanyang mga layunin. Kung patuloy tayong mananatili sa Zhongyang Mountain, tiyak na papatayin tayo niya sa iba't ibang hindi inaasahang paraan. Sinabi ni Sheng Yutian, kaya kami ang nakatakas ng aking nakababatang kapatid na babae. Huminto pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya muli. Maliban kung ito ay isang huling paraan, walang sino man ang gustong umalis sa lugar kung saan sila ipinanganak at lumaki. Nang sabihin niya ito, malinaw na nakita ni Surui na may bakas sa kanyang mga mata. Mapanglo na kulay. Ano ang gagawin mo sa hinaharap? Tanong ulit ni Surui. Ano pa bang magagawa natin? Maglibot tayo sa buong mundo. Umiling si Sheng Yutian. Gayun din. Kailangan nating mag-ingat sa pagtugis ni Wang Hengbin. Siya ay palaging isang tao na gagawin ang lahat upang makamit ang kanyang mga layunin. Nang makitang bumantong hininga si Sheng Yutian, tinapik siya ni Surui sa balikat at sinabing, magpahinga ka ngayong gabi, ihahatid kita bukas. Sasamahan ka namin ha. Magdudulot ba ito ng problema sa iyo? Bakit ayaw mo? Tumanggi si Sheng Yutian. Umiling din ang nakababatang kapatid na babae. Pinasasalamatan namin ang iyong kabaitan, ngunit kung babalik si Wang Hengbin, maaaring isama niya ang mga master ng sekta. Sa kasong ito, Surui simple hindi nila ito sineseryoso. Sa isang lipunang pinamumunuan ng batas, gaano kalaki ang kanilang magagawa? Sumunod ka lang sa akin, mag-adjust sa loob ng ilang panahon, pagalingin mo muna ang pinsala, at pagkatapos ay tingnan ang pangmatagalan. Nang marinig ito ni Surui, hindi tumanggi si Sheng Yutian. Siya at ang nakababatang kapatid na babae ay nagkatinginan, at tumango ang dalawa, at pagkatapos ay gumawa sila ng isang hakbang na ikinagulat ni Surui. Nakayuko ang kanilang mga tuhod, at lahat sila ay lumuhod. Ang benefactor ay nasa itaas, mangyaring tanggapin ang aming pagsamba. Kabanata 2672. Mapanganib na mga ilog at lawa. Malinaw na si Sheng Yutian at ang little junior sister ay mga taong nagpapasalamat at gumaganti. Iniligtas sila ni Surui, na isang biyaya na nailigtas buhay. Sinasabi na ang mga lalaki ay may ginto sa ilalim ng kanilang mga tuhod, ngunit iyon din ay tumutukoy kung sino. Hindi ko kaya. Nagmamadaling iniunat ni Surui ang kanyang kamay, sinusubukang tulungan ang dalawa na makatayo, ngunit hindi nila magawa. Ang mabait, nailigtas buhay na biyaya ay dapat suklian ng mga bukal. Mula ngayon, handa kaming dalawa na maging baka at kabayo para sa iyo, at hinding-hindi kami susuko. Sinabi ni Sheng Yutian, ang kanyang mga mata ay puno ng taos puso. Sa totoo lang, hindi si Surui ang uri ng tao na nagmamalasakit sa kabayaran ng iba sa kabaitan o hindi. Bukod dito, nang makakita siya ng kawalang katarungan at bumunot ng kanyang espada para tumulong, hindi niya naisip na hilingin sa kabilang partido na gantihan ang kanyang kabaitan. Bukod pa rito, si Sheng Yutian at ang little junior sister ay tumayo para kay Surui noong una, kung hindi ay maaaring nakatakas sila ng ligtas sa pagtugis ni Wang Hengbin. Okay, pagalingin muna natin yung injury tapos pag-usapan natin yung iba, okay? Sabi ni Surui na may mapait na ngiti. Anyway, kakabangon lang ni Sheng Yutian at ng kanyang junior sister. Alam ni na Uncle Zhao at Tita Zhao na mayroon silang suporta ng People's Liberation Army. Kaya hindi na sila nag-aalala na ang grupong iyon ng masamang tao ay patuloy na gumawa ng mga krimen. Inihain na nila si Sheng Yutian at ang kanyang nakababatang kapatid na babae ng pagkain. Kumain ka ng masarap, mayroon kang panloob na pinsala ngayon, at kailangan mo pa rin ng panahon ng pahinga, sabi ni Surui.
Bagamat parehong maganda si Sheng Yutian at ang kanyang nakababatang kapatid na si Exi Linlin, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagod matapos ang halos isang buwang pagtakbo ng ganito. Sa wakas, makakain na ako ng masustansyang pagkain. Sabi ni Sheng Yutian. Marahan na ba maantong hininga si Exi Linlin? Gusto mo pa bang bumalik sa Zhongyang Mountain? Tanong ni Su Rui. Kung determinado sila at ayaw nang bumalik, kung gayon sa kakayahan ni Su Rui, madali silang makakahanap ng trabaho para sa kanila, ngunit depende pa rin ito sa kanilang mga iniisip. Bilang karagdagan, dahil naroon sina Li Yuran at Li Zuxian sa unahan, interesado si Su Rui sa mga gawain ni Zhong Yangshan. Kung ang sekta na ito ay patuloy na gumagawa ng ilang mga kahangahangang bagay. Kung gayon maaari rin siyang kumilos, isipin ang iyong sariling negosyo. Natahimik sina Sheng Yutian at Exi Linlin nang marinig nila ang tanong ni Su Rui. Gusto kong bumalik pero ayoko nang bumalik, sabi ni Exi Linlin. Zhongyang Mountain, hindi na ito ang Zhongyang Mountain dati. Si Sheng Yutian ay puno ng enerhiya, pinag-uusapan ang paksang ito, ang kanyang mga mata ay muling nagpakita ng galit. Noong nakaraan, isang magandang nakatagong sekta, ngayon ang mga taong nagulo at talagang gustong italaga ang kanilang sarili sa paglilinang ay hindi na angkop upang manatili doon. Ngayon, karamihan sa mga matatanda ay napigilan, at ang kapangyarihan ay kontrolado ng ilang tao, sila. Pagkasabi nito, kuminto sandali si Sheng Yutian, at may hitsura ng hindi pagpayag sa kanyang ekspresyon. Bahagyang ngumiti si Su Rui. Malinaw naman, gusto mo pa ring bumalik, di ba? Tumango si Sheng Yutian. Totoo, walang gustong umalis sa lugar kung saan sila lumaki. Dahan-dahan nating pag-usapan ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay sa arena ay mas mahirap kaysa sa naisip namin, sabi ni Su Rui. Hindi naisip ni Su Rui na tulungan si Li Yuran at ang kanyang apprentice na lumaban pabalik sa Zhongyang Mountain. Ngunit mula sa kasalukuyang pananaw, gusto man ni Li Yuran at ng kanyang apprentice na bumalik sa Zhongyang Mountain sa Sichuan, o hindi? Isang tanong. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Su Rui ay walang espesyal na pangunawa sa sekta ng Jiangho sa Huaxia. Kung gagawin niya ito nang walang ingat, malaki ang posibilidad na gamitin ito ng mga taong may intensyon na magpapasiklab ng apoy at magdulot ng malaking rebound sa maraming sekta ng martial arts. At sa ngayon, malamang na mangyari ito. Hiniling ni Uncle Zhao at ng kanyang asawa sa kanyang anak na lisanin ang silid para kay Sheng Yutian at sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Bahagyang nagulat si Su Rui na tumanggi si Sheng Yu. Tian. Oo, kahit na siya at ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay may magandang damdamin para sa isa't isa, hindi pa sila kasal at hindi maaaring tumira sa iisang kama. Aba, puro bata, naisip ni Su Rui. Gayunpaman, sa paghahambing na ito, tila mas matangkad sila kaysa kay Su Rui. Sa totoo lang, ayaw kong matulog ka sa isang kama, Xiaosheng, hindi mo ba kayang ihiga ang sahig? Sabi ni Su Rui. Namula ang nakababatang kapatid na si Exi Linlin. Hindi naman talaga mahalaga. Tumawa si Su Rui, ngunit namula rin ang mukha ni Sheng Yutian. Matapos ayusin ang batang mag-asawa, hindi agad nagpahinga sina Su Rui at Su Qian, ngunit naglakad-lakad sa paligid ng bakuran. Talaga bang makikialam ka sa mga gawain ng China? Tanong ni Su Qian. Bakit, nakita mo ang desisyon ko? Tumawa si Su Rui, hindi niya itinago ang kanyang tunay na iniisip sa kanyang puso. Ikaw, basta may alam ka tungkol sa iyo, maaari mong hulaan kung anong pagpipilian ang susunod mong gagawin. Marahan na ba maantong hininga si Su Qian? Ganito si Su Rui. Alam niyang may mga tigre sa kabundukan. Mas gusto niyang maglakbay sa kabundukan. Para sa katarungan at katarungan, talagang ituturing niya ang kanyang sarili bilang isang poste ng kawayan at sasaksakin ang pugad ng puta. Gayunpaman, alam din ni Su Qian na ito ang pinakamahalagang kalidad sa Su Rui. Hinding-hindi magkukulang ang dugo at simbuyo ng damdamin sa binatang ito. Ang mas mahalaga kaysa sa dugo at pagsinta ay mayroon pa ring dalawang bagay si Su Rui sa kanyang mga balikat, katapangan at katarungan. Ang moralidad ay ibinabalik sa bakal, at ang tinutukoy ko ay ang mga taong tulad ni Su Rui. Sa totoo lang, hindi ako nakikialam sa mga gawain ng mga ilog at lawa, gusto ko lang ayusin itong Zhongyang Mountain. Huminto si Su Rui at nagsabi. Nakikita ang kawalan ng katarungan, gumuhit ng kutsilyo upang tumulong, ang mga taong ito ay napakarami ng nagawa, napaka-unscrupulous, hindi ko ito matiis.
Sa pananaw ni Surui, dapat may makatwirang sagot sa sitwasyong ito. Dapat na mabawi ang pagiging patas at reputasyon ni Sheng Yutian at Exi Linlin. Kung hindi, kapag ang pangalawang nakatatandang kapatid na si Wang Hengbin ay bumalik sa sekta, tiyak na palalakihin niya ang masamang pag-uugali ng pares na ito ng mga lalaki at babae at ikinakalat ito sa pamamagitan ng bibig. At sa sandaling dumating ang oras na iyon, si Sheng Yutian at Exi Linlin ay babuhusan ng maruming tubig. Maliwanag, imposibleng linisin ang iyong sarili sa buhay na ito. Ang pinakamahalagang bagay ay sila ang magiging mga bagay na hinahamak ng lahat ng mga disipulo sa Zhongyang Mountain, at papatayin sila ng lahat. Kapag umabot na sa ganong punto ang usapin, mas gusto pa nilang bumalik sa Zhongyang Mountain, kahit nakasama sila sa mga tao, madalas silang makatagpo ng mga mangangaso at papatayin. Sa oras na iyon, lahat ng tao sa Zhongyang Mountain ay makatuwirang magagamit ang dahilan ng pag-clear ng pinto upang harapin sina Sheng Yutian at Exi Linlin, at hindi nila iisipin na nakagawa sila ng mali sa iba. Iniisip kung ano ang nangyari sa dalawang kabataang ito, hindi napigilan ni Surui na mapabuntong hininga. Ngunit bago iyon, siguraduhin gawin ang iyong takdang aralin. Sinabi ni Su Qian. Ang mga tao sa arena ng China ay nagiging mas sensitibo ngayon. At maraming beses na maaapektuhan nila ang kanilang buong katawan. Kung ililipat mo ang Zhongyang Mountain, maaari itong magdulot ng rebound sa Mount Ma. Tumaas ang kilay ni Surui matapos marinig ang mga salita ni Su Qian. Kapag nasangkot na ang tinatawag na sikat na sekta, ang Surui sa mga tuntunin nito, ang bagay na ito ay magiging medyo nakakalito. Naging ganito na ang Zhongyang Mountain, at maaaring walang anino ni Ma sa likod nito. Umiling si Surui at nakangising sinabi. Ang impluwensya ni Ma sa Sichuan ay napakalawak at napakalawak. At maraming mga disipulo. Kaya kung gusto mong pumunta, dapat kang mag-ingat. Si Su Qian ay labis na nag-aalala na si Surui ay gagawa ng ilang pabigla-bigla na mga bagay, kaya't siya ay maingat na nagbabala. Bago mo makumplito ang huling pagtitipon ng kapangyarihan, pinakamahusay na huwag magdulot ng anumang mga salungatan. Ang mga patakaran ng Jiangho at ang madilim na mundo ng kanluran ay magkaiba. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, huwag kang mag-alala. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Kung ako ay nasa madilim na mundo ng kanluran, baka pabayaan ko na lang ito, ngunit maaaring hindi ito gumana para kay Zhong Yangshan. Pagkatapos ng lahat, maraming mga sekta sa mga ilog at lawa ay may parehong espirito, ngunit may mga pagbubukod, tulad ng Kui Songshan. Dahil sa karakter ni Zhang Bufen. Bagamat ang Kui Songshan ay matatawag ding sikat na paaralan sa Timog, ito ay bihirang iugnay sa ibang mga paaralan, at nabibilang sa mga palaboy at mapagmataas na uri. Kaya, nang inihagis ni Surui si Kui Songshan ng husto, wala siyang nakitang ibang sekta na tumutulong sa kanya. Si Zhang Bufen ay may atresong personalidad, at walang gustong pumunta sa maputik na tubig ng Quizong Mountain. Gayunpaman, iba si Zhong Yangshan, kung sisimulan silang salakayin ni Surui. Ang grupong ito ng mga masasamang lalaki na may mahabang manggas at mahusay na sumayaw ay maaaring makahanap ng napakalakas na suporta. Umiling si Surui, sinabi. Siyempre, hindi naman kay Ma. Bilang isang sikat na paaralan, mayroon pa rin silang sariling etika. Gayunpaman, kahit na ang mga salitang so, ngunit si Surui mismo ay hindi naniwala dito. Pagkatapos ng lahat, nalaman niya mula kay Li Zuxian na kahit ang dakilang master ng Zhongyang Mountain ay nakatagpo ng isang sitwasyon. At sa mga ilog at lawa ng China, ang mga taong mas malakas kaysa sa master ng Zhongyang Mountain ay maaaring hindi 10 tao. Tungkol naman sa pagsasanib ng Zhong Yangshan, aling sekta ang mas makikinabang? Siyempre si Ma yun. Bahagyang umiling si Su Qian, at pagkatapos ay nagsabi. May integridad si Ma, ngunit hindi ito nangangahulugan na may integridad din ang ilang tao sa Ma, kaya sa kasong ito, maaaring kailanganin mong maging mas maingat. Malalim na tumango si Surui. Magpapansin ako. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-uusap nilang dalawa, biglang natahimik si Su Qian. Hindi napigilan ni Surui na magtanong. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko, tumangala si Su Qian sa buwan na nakasabit sa himpapawid. Babalik ako bukas. Oo, malumanay na tugon ni Surui, ngunit muling ngumiti.
Ang pagbabalik ay hindi palam, huwag kang malungkot. Hindi ako malungkot, nakangiting sabi ni Su Qian. Hindi man palam na babalik. Pero hindi ko alam kung kailan ulit kita makikita. Pareho silang abala ng mga tao. At ang kanilang mga paa ay halos hindi umabot sa lupa, at kahit na magkita sila, at hindi man lang iniisip ang pagkakataong ito na mapag-isa. Tara na. Bumalik ka na para magpahinga. Binawi ni Su Qian ang kanyang iniisip, ngumiti, at pagkatapos ay nagkusa na ilagay ang braso ni Su Rui sa kanyang balikat at naglakad patungo sa bahay ni Uncle Zhao. Mula sa araw na ito, inilagay na ito ni Su Qian sa kanyang balikat. Ang mga galaw ng kanyang mga braso ay napakapamilyar. Ngunit kapag bumalik siya sa kabisera, maaaring hindi niya namamalayan na maging pamilyar sa kilusang ito. Pagkatapos ng simpleng paghuhugas, nahiga si Su Qian sa kama, nakatitig sa kanya ng nanlalaki ang mga mata. Tumingin siya sa bubong at sinabing, kung may pagkakataon, talagang babalik ako sa susunod na taon. Bahagyang ngumiti si Su Rui. Pangako ko sa iyo. Su Qian ay sumulyap sa kanya, at may bakas ng pagiging mapaglaro sa kanyang tono. Hindi ko hiniling na samahan mo ako, ano ang ipinangako mong gagawin mo sa sobrang pagmamadali. Kuwait. Kabanata 2673. Nililigawan mo si kamatayan. Para kay Su Qian, ang bawat damo at puno sa mountain village na ito ay napaka-nostalgic. Ito ay isang hindi mailalarawan na intimacy. Kabanata maagang umaga, pagkabangon niya, umakyat na siya sa gilid ng burol, tumingin sa mga nayon na nakakalat sa daan, at pumikit. Pakiramdam muli ang hangin, at pagkatapos ay oras na para bumalik. Pagkatapos ng simpleng almusal, aalis na sina Su Qian at Su Rui, at umalis sina Sheng Yutian at Xi Linlin kasama nila. Tito Zhao? Tita Zhao? Salamat. Hinawakan ni Su Rui ang kamay ni Uncle Zhao at may emosyong sinabi. Ang mga tao sa kabundukan ay napakasimple, at mas gugustuhin ni Uncle Zhao na ilagay ang sarili sa panganib para maprotektahan si Su Rui, na nag-iwan ng malalim na impresyon kay Su Rui. Naku, walang kwenta lahat, walang kwenta. Masayang sinabi ni Tio Zhao. Maaari kang pumunta ng madalas sa hinaharap. Kailangan kong pumunta ng madalas para kainin ang iyong panggatong nilagang manok, ngumiti si Su Rui. Matapos ang ilang salita ng pagbati, naglakad ang apat na grupo patungo sa kabisera. Gayunpaman, makalipas lamang ang isang oras, nagsiputol ng panggatong si Tio Zhao sa bakuran nang bigla niyang nalaman na may ilang lalaki sa bakuran, ang parehong grupo ng mga disipulong Song Yangshan na umalis kahapon. Sa pagkakataong ito, hindi dumating ang pangalawang nakatatandang kapatid na si Wang Hengbin, ngunit pinangunahan ni na Lu Xing at Maming ang koponan. Matagal na siguro silang nagmamasid sa malapit, naghihintay na umalis sina Su Rui at Su Qian, at saka lang sila nakarating sa bahay ni Uncle Zhao. Saglit na natigilan si Tio Zhao. Halatang hindi niya inaasahan na magbabalik-balik ang grupong ito. Mabilis niyang sinabi, ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto mong gawin? Ano ang sinasabi mong gusto naming gawin? Tumikim si Lu Xing, hindi mo ba alam, dahil sa iyo, ilang sugat ang nasugatan ng pangalawang senior nating kapatid kahapon. Malamig ding sinabi nitong si Maming. Kung hindi ka namin babawiin, paano namin ipapaliwanag sa pangalawang senior na kapatid? Matapos marinig ito, si Uncle Zhao ay likas na umatras. Ang mukha at mukha ay puro mga taong naglilinang ng martial arts, paano ba naman ito sobra? Kung hindi mo matalo si Su Rui, darating siya para ilabas si Uncle Zhao na hindi marunong ng kung fu. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay napakawalang kahihiyan. Bawiin ka, tiyak na pahihirapan ka ng pangalawang senior brother. Si Lu Xing ay karapat-dapat na maging allipiers ni Wang Hengbin, at malinaw na ginaya ang kanyang mga ekspresyon. Hehe, at kapag hawak mo, hindi ako natatakot na si Sheng Yutian ay hindi nagpapakita. Kayo. Mabilis ding lumabas ng silid si Tita Zhao, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Uncle Zhao, at tinitigan si Lu Xing Maming. Huwag kang magulo, huwag kalimutan ngayon, si Xiao Su ay isang sundalo ng People's Liberation Army. Baka sa mukha ni Lu Xing ang pagkadismaya. Ba, siya lang ang nasa People's Liberation Army. Ang taong ito ay nagpapanggap na People's Liberation Army, nagpapanggap bilang Guoan, marahil isang mabahong sekta na nadiskubre. Malinaw. Pagkatapos bumalik ang grupo at pag-aralan ito,
Naramdaman nila na si Surui ay hindi maaaring mula sa People's Liberation Army. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga kasanayan ay mas malakas kaysa kay Wang Hengbin, na sobrang talino, at siya ay dapat na isang tao sa mundo. Si Tio Zhao, si Tita Zhao ay labis na kinabahan, at siya ay napakapalad. Mabuti na lang at wala si Tingting sa bahay at maagang umaga ay nakasakay na siya ng bus papuntang paaralan. Otherwise, I didn't know that Tingting would how could they be spoiled by these guys. Kung tutuusin, kitang-kita nila ang ningning sa kanilang mga mata. Nang makita nila si Su Qian kahapon, ang kanilang mga mata ay halos hindi mapaghihiwalay sa iba. Anong gusto mo? Hinawakan ni Tio Zhao ang isang palakol sa kanyang kamay at sinabing, kung maglakas loob kayong manggulo, lalaban ako sa inyong lahat. Sa kritikal na sandali, siya ay talagang no sign of weakness. Huwag kang kabahan, ayokong patayin ka, gusto ko lang sumama ka sa akin. Sabi ni Lu Xing. Hindi pa bumabagsak ang boses niya, pero gumagalaw na ang figure niya. Sa sumunod na segundo, naramdaman ni Uncle Zhao ang matinding pananakit sa kanyang pulso, hindi niya nahawakan ang palakol, at bumagsak sa lupa ng malakas. Matigas pa rin ba ang ulo mo sa panahong ito? Hinawakan na ng kamay ni Lu Xing ang leeg ni Uncle Zhao, at ang kanyang ekspresyon ay walang awa. Huwag kang masyadong lumaban, baka masaktan ka. Ito ay magiging mas maliit. Ikaw bastard, bitawan mo siya, bitawan mo siya. Sinimulang hilahin ni Tita Zhao ang braso ni Lu Xing. Pop! Ang backhand ni Lu Xing ay isang malakas na sampal sa mukha. Si Tita Zhao ay binugbog at napaupo sa lupa, ang kaliwang mukha niya ay namamaga ng mataas. Ang lakas ng loob mong talunin ang biyenan ko, lalabanan kita. Si Uncle Zhao, na palaging tapat at tapat, ay nakita ang kanyang asawa na binubugbog, at ang kanyang dugo ay umakyat sa kanyang noo, at siya ay walang ingat na gustong magsimulang makipag-away kay Lu Xing. Gayunpaman, 2 beses na tumikim si Lu Xing at sinuntok si Uncle Zhao sa tiyan. Sa pagkakataong ito, pansamantalang nawala ng kakayahang tumayo ang huli, diretsyong nakaluhod sa lupa, nakahawak sa tiyan, at tuloy-tuloy ang pag-uuka. Marahas na pinagalitan ni Lu Xing, walang toast, walang multa. Alisin mo lahat. Tumingin siya sa direksyong papaalis ni Surui, at ngumisi ng 2 beses, sabi. Hehe. Sheng Yutian. Sheng Yutian, sa tingin mo ba nakahanap ka na ng magaling na backer at magagawa mo ang lahat ng gusto mo? Maghintay ka lang, darating ang araw na ikaw ang magkukusa na lumuhad at humingi ng awa. Pagkasabi nun, naglakad ang grupo nila sa kabilang direksyon. Sa totoo lang, kagabi, hindi sila masyadong lumayo. Ngunit dumating sa isa pang nayon sa likod ng bundok, nakakita ng ilang bakanteng silid, at nagawang matunten ito dito. Ang balita mula kina Yutian at Exi Linlin ay masyadong hindi kasiya siya. Bilang karagdagan, ang pangalawang nakatatandang kapatid na si Wang Hengbin ay isang walang awa na tao. At ay report niya ito, pagkaalis niya kahapon. Habang iniisip niya iyon, lalo siyang nagagalit, kaya hiniling niya sa kanyang mga nasasakupan na arestuhin sina Tito Zhao at Tita Zhao, upang maipahayag niya ang masamang galit sa kanyang puso. Bilisan mo, matandang bastard. Naramdaman ni Lu Xing na masyadong mabagal ang paglalakad ni Uncle Zhao, at bigla siyang tinulak. Nadapa ang huli ng ilang hakbang at muntik nang mahulog sa lupa. Hindi nakatali si Tio Zhao at ang kanyang asawa. Kung tutuusin, mas maraming tao sa kabila kaysa sa kanya, at hindi sila makatakas kahit na gusto nila. Ang kasalukuyang sitwasyon ay mas mabuti kaysa sa mga tao, tanging ang mga ngipin at paglunok ng dugo. Hindi na nagsalita pa si Tio Zhao, tahimik siyang naglakad, at wala siyang kinalaman sa mga bagay na malapit nang dumating sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos tumawid sa bundok, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Kasi, 10 metro sa unahan, may 4 na figure. Si Surui at ang kanyang partido. Nang makita ang eksenang ito, agad na naging tense sina Lu Xing, Maming at iba pa, at ang mahabang espada sa kanilang mga kamay ay mahigpit ding nakakuyom. Ano ang gusto mong gawin? Itong Lu Xing na ito ay hindi ko talaga maintindihan, si Surui at ang iba pa ay malinaw na papunta sa tapat ng direksyon, bakit sila nakastalk pa rin sa harapan niya? Binaling ni Surui ang kanyang mukha. Isang grupo ng mga maruruming bastard. Huwag kang pumunta dito. Agad na iniunat ni Lu Xing ang kanyang kamay at hinawakan ang leeg ni Uncle Zhao. Sa kanyang opinyon, hanggat ang mga bihag ay nasa kanyang mga kamay, si Surui ay hindi maglalakas loob na manggulo.
Gayunpaman, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng katotohanan at ng kanyang imahinasyon. Nang dumampi ang kanyang kamay sa leeg ni Uncle Zhao, sinapak siya ni Surui ng malakas. Isang muffled sound. Ang Luxing na ito ay nakaramdam ng matinding suntok sa kanyang dibdib. At pagkatapos ay lumuwa siya ng isang subo ng dugo, nag-volley ng 12 metro sa hangin, at pagkatapos ay gumulong pababa ng bundok. Surui ang sipa na ito ay walang ibig sabihin, ang sternum ni Luxing ay wastong nabasag. Sheng Yutian, pumunta ka at dalhin mo siya sa akin. Malamig na sabi ni Surui. Sa ganoong kadagandong na aksyon, walang ibang nangahas na gumalaw. Malamig na pinandilatan ni Sheng Yutian ang grupo ng mga dating nakatatandang kapatid. Sabi ni Leng, kayong lahat ay isang grupo ng mga hamak. Isang grupo ng mga bastard. Ang paggawa ng ganoong bagay na mas mababa sa isang hayop ay isang kahihiyan lamang sa estilo ni Zhong Yangshan. Nahihiya akong maging disipulo ng Zhongyang Mountain. Pagkatapos mag-spray, tumaas at bumagsak ang figure ni Sheng Yutian ng ilang beses, at pumunta siya sa ibaba ng gilid ng burol, binuhat si Luxing, na umuubo ng dugo, at lumipad patungo sa tuktok ng bundok. Tito Zhao? Tita Zhao? Okay ka lang ba? Sinabi ni Surui na may halong pagkakasala. Lahat ng problemang idinulot ko sa iyo, huli na ako. Actually, pagkaalis ni Surui, hindi siya agad umalis. Pakiramdam niya ay hindi sapat ang kanyang paghatol sa grupo ni Wang Hengbin, kaya tumalikod siya. Pagdating niya sa bakuran ni Zhao, nakita niyang wala na ang mga tao, kaya mabilis niya itong hinabol sa gilid, at pinigilan na lang sila sa harapan. Sa prosesong ito ng paghabol, ang bilis ni Su Qian ay halatang hindi nakakasabay. Kaya binuhat lang siya ni Surui at tumakbo muli ng ligaw, kaya muling naramdaman ni Su Qian ang pakiramdam ng pagpikit ng kanyang mga mata at pagtakbo. Ayos lang kami, punta ka lang dito. Sabi ni Uncle Zhao na may emosyon. Hindi binanggit ni Uncle Zhao ang mga hinaing na dinanas ng mag-asawa noon. Gayunpaman, nalaman ni Surui na ang mukha ni Uncle Zhao ay mapatla, at ang kanyang mga kamay ay palaging nasa kanyang tiyan. Halata namang kanina pa siya inatake dito. At ang mga pisngi ni Tita Zhao ay namamagana. Nang makita ang eksenang ito, puno ng galit ang mukha ni Surui. Ang isang mabait na pamilya ay natalo ng grupo ng mga lalaki mula sa Zhongyang Mountain. Sino ang tumalo sa iyo? Tanong ni Surui. Ang kanyang boses ay mahina, tila ang presyon ng hangin sa lugar na ito ay mas mababa. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tumaas ang isang sinag ng espada mula sa tagiliran ni Surui. Ito ang sword light na hawak ng lalaking iyon na nagngangalang Maming, na gustong samantalahin ang pagkakataong palihim na atakehin si Surui. Gayunpaman, ang kanyang sword glow ay nawala sa kalahati, at ito ay biglang nagwakas. Dahil, ang reaksyon ni Surui ay mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Sa oras na ito, sinipa na niya, tinamaan ang gitna ng kanyang mga binti ng malakas. Tinangkilik ni Maming ang pag-atake. Ngunit hindi niya akalain na biglang lilihis si Surui sa karaniwang landas. Sa pagkakataong ito ay sinipa siya at tumalon ng 3 talampakan ng taas. At pagkatapos ay bumagsak ng husto sa lupa. Ayon sa lakas ni Surui, natatakot ako na sa pagkakataong ito ay masisipa si Maming sa isang unit. Sa oras na ito, iniisip kong salakayin si Surui. Hindi ba ito ang panliligaw na kamatayan? Kaagad pagkatapos, lumapit si Surui, hinawakan si Maming sa kwelyo, hinaila siya mula sa lupa, at bigla siyang sinipa. Ang katawan nitong si Maming ay parang saranggola na may putol na tali, at lumipad ito ng mahigit 10 metro ng sabay-sabay, at pagkatapos ay gumulong pababa sa gilid ng burol. Nililigawan mo si kamatayan, sabi ni Surui na may singkit na mga mata. Kabanata 2674. Ito ang aking gauntlet. Sa pananaw ni Surui, mali talaga ang kanyang paghatol. Nadamay nito ang pamilya ni Uncle Zhao na mali, at hindi komportable si Surui. Kung ginawa niya ang tamang paghatol ng mas maaga, hindi ito mangyayari. Sa kabutihang palad, hindi pa huli ang lahat para magpatawad. Sa sipa ni Surui, tinatayang ang Maming na ito ay maaaring direktang masipa sa isang vegetative state. Pagkatapos ng lahat, gusto ng kabilang partido ang kanyang buhay, at hindi siya pakakawalan ni Surui. Sa sandaling ito, lumipad si Sheng Yutian at inihagis si Luxing sa lupa.
Tinapakan ni Surui si Luxing gamit ang isang paa, at pagkatapos ay tinanong si Uncle Zhao. Tito at tita, binugbog ka ba niya? Tumango ang mag-asawa. Okay, good. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, pagkatapos ay sinampal ng malakas ang kanyang mukha at sinampal ito. Inihagis ang ulo ni Luxing sa gilid. Kahit dalawang ngipin ay nabali. Tumingin siya kay Surui na may malinaw na takot sa kanyang mga mata. Pop! Isa pang sampal sa mukha. Luxing ang kabilang bahagi ng kanyang pisngi ay namamaga din, at umagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Sa sandaling ito, ang puso ni Surui ay talagang puno ng galit. Palagi niyang kinasusuklaman ang ganitong uri ng pambubuli sa mga inosente. Ang bastos, kung may problema ka, puntahan mo lang siya, ay bully mo ang pamilya ni Uncle Zhao, anong husay. Matapos sampilan ng taong ito ng 2 beses, sinuntok ng malakas ni Surui si Luxing. Ang tiyan niya. Sa pagkakataong ito, ang huli ay binugbog ng patiwarik at lumipad palabas ng ilang metro. Hindi nagpapigil si Surui, naramdaman ni Luxing na malapit ng matamaan ang tiyan niya. Sumabog ang marahas na puwersa. Nakahiga pa rin siya sa lupa, kumakulom ang tiyan niya, tapos niluwa niya lahat ng kinain niya kaninang umaga, sa buong mukha niya, nakakadiri talaga. Hindi nilayo ni Surui na palayain ang taong ito. Pagkatapos maglakad, ang kanyang guya ay biglang umindayog at pagkatapos ay nahulog ng husto. Bang! Ang lalaking ito ay sinipa at gamulong muli sa burol. Mas mahirap ba ito kaysa sa iba? Hanggang sa pababa, ang mga buto ni Luxing ay nabali sa maraming lugar. Hindi ko alam kung ilang beses kung hinawakan ang ulo at ang nakataas na bato. Nang tuluyang tumigil ang kanyang katawan, nabali ang kanyang ulo at siya ay naghihingalo. Masyadong tamad si Surui para alalahanin ang buhay ni Luxing at Maming. Lumingalinga siya sa paligid, at pagkatapos ay malamig na sumigaw sa natitirang ilang tao. Pamunuan ang daan, ngayon na. Saan hawantong ang daan? Siyempre, ang gulo ng paghahanap kay Wang Hengbin. Para kay Surui, kasalanan ito ng kabaitan. Noong una ay gusto niyang maghintay ng pagkakataon na palayain si Wang Hengbin at hayaang umatras ang kabilang partido. Tungkol sa kung lilinisin ang Zhongyang Mountain. Ito ay isang bagay sa hinaharap, ngunit hindi ko inaasahan na ang Wang Hengbin na ito ay nag-toast din at hindi kumain at uminom ng masarap na alak kahit na naglakas loob na bumalik. Salamat sa higit na pag-iisip ni Surui, kung hindi, maaaring malason ang pamilya ni Uncle Zhao. Dahil ang kabilang partido ay hindi sumusunod sa mga patakaran, hindi sila susundin ni Surui. Kung ikukumpara sa kakayahang sirain ang mga panuntunan, kinikilala ni Surui ang Kabanata 2, at kakaunti ang mga tao ang nangahas na kilalanin ang Kabanata 1. Sa oras na ito, si Wang Hengbin ay nakahiga sa isang kama sa isang pribadong bahay. Lumabas ang buong pamilya para magtrabaho, at hindi siya nag-effort na pumasok dito. Fuck! Napatay ko si Cheng Yaojin sa kalagitnaan, dahilan para tumaob si Lao Su sa gutter, sabi niya. Habang nagsasalita, ang lalaking ito ay patuloy na umuubo. Kahapon, malubhang nasugatan ni Surui ang kanyang dibdib na may ilang mga bali. Ngayon masakit kahit gumalaw siya. Kapag ang matandang mag-asawa ay nahuli, dapat akong mabuga ng masamang hininga. Galit na sabi ni Wang Hengbin. Sinabi rin ng isang disipulo ni Zhong Yangshan sa tabi niya. Oo, pangalawang nakatatandang kapatid, hanggat nahuli sila, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kasaganaan at langit upang tabyusan ang mga tao. Sheng Yutian, Exi Linlin. Binabanggit ang dalawang pangalang ito, ang mga mata ni Wang Hengbin ay nagpakita ng masamang tingin. Sa sandaling ipinakita ng pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki ang ekspresyong ito. Ang iba sa junior at senior na mga kapatid ay kinilig. Kilala nilang lahat ang karakter ni Wang Hengbin. At alam nilang lahat na ang taong ito ay napakaitim ang tiyan. Kung ang lahat ay naaayon sa kanyang kagustuhan, maaari niya itong patayin. Hindi nalihim na may gusto ang pangalawang nakatatandang kapatid kay Exi Linlin. Pagkatapos ng lahat, sa kasalukuyang Zhongyang Mountain, si Exi Linlin ay itinuturing din bilang isang nangungunang bulaklak, ngunit sina Sheng Yutian at Exi Linlin ay mga childhood sweetheart. Nagkaroon na ng lihim na pagmamahalan ang dalawa. Sinubukan ng pangalawang nakatatandang kapatid na si Wang Hengbin na puwersahang kunin si Exi Linlin. Kaya nakahanap siya ng pagkakataong idroga ito, nang malapit na itong mangyari.
Binasag siya ni Sheng Yutian, kaya hindi nagatubili si Wang Hengbin na ilagay ang maruming tubig ito ay tumalsik sa ulo ni Sheng Yutian. Sa patuto ni Wang Hengbin at higit sa 100 mga disipulo. Ang aplikasyon ng droga ni Sheng Yutian kay Exi Linlin ay hindi ma-clear, ngunit naniniwala pa rin si Exi Linlin na hindi magagawa ni Sheng Yutian ang ganoong bagay. Kaya, kinuha ni Sheng Yutian si Exi Linlin at sabay na umalis sa gate ng bundok. Gayunpaman, ang kanyang pag-uugali, sa mata ng lahat sa Zhongyang Mountain, ay tumakas kasama ang mga hostage. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito si Zhong Yangshan ay gugugol ng labis na pagsisikap sa paghabol sa mga tao. Exi Linlin, ibinulong ni Wang Hengbin ang pangalan, at ang kabataang figure ni Exi Linlin ay muling lumitaw sa kanyang harapan. Talagang nakaramdam siya ng mahinang salpok. Ipapaluhod kita sa harap ko at iiyak at humingi ng awa. 2 beses na tumikim si Wang Hengbin, at pagkatapos, nagbago ang larawan sa kanyang isip, at lumitaw ang mukha ng isa pang babae. Ang taong ito ay si Su Qian. Kung ikukumpara kay Exi Linlin, ang isang royal sister na tulad ni Su Qian ay puno ng iba't ibang estilo, at ito ay lubhang nakamamatay para sa mga lalaki. Kailangan kong ibagsak ang babaeng ito, anuman ang mangyari. Palihim na sinabi ni Wang Hengbin ng walang awa. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malamig na boses ang biglang dumating mula sa labas ng silid. Sino ang ibababa mo? Nang marinig ang boses na ito, naramdaman ni Wang Hengbin na lahat ng balahibo ko sa katawan ay tumindig. Damn it, ito si Su Rui. Kahapon. Ang matalas na kakayahan ni Su Rui ay talagang nabigla sa kanya. Si Wang Hengbin ay hindi makagawa ng 3 galaw sa ilalim ng kanyang mga kamay. Kaya lihim siyang nagpadala ng mga tao upang manood at hintayin na umalis si Su Rui bago salakayin ng pamilya Zhao at ang kanyang asawa. Sa oras na ito, dumating si Su Rui sa pintuan, na ginawang puno ng takot ang puso ni Wang Hengbin. Bilisan mo at pigilan mo siya. Umungol si Wang Hengbin. Nagmamadali siyang bumangon mula sa kama, ngunit sa pagkakataong ito ay naapektuhan ang sugat sa kanyang dibdib, at napabuntong hininga siya sa sakit. Pero bago pa man siya makatapos magsalita ay bumukas na ang pinto. Lumitaw na ang figure ni Su Rui sa pintuan. Huwag kang gumalaw, kung sino ang gumalaw ay mamamatay. Malamig na sabi ni Su Rui. Patayin siya, umungol si Wang Hengbin. Ang iba pang mga disipulo ni Zhong Yangshan ay walang pakialam sa babala ni Su Rui, at lahat sila ay umindayog patungo kay Su Rui gamit ang kanilang mahahabang espada. Gayunpaman, mabilis silang nagmamadali at umatras ng mas mabilis. Hindi man lang nagawa ni Wang Hengbin ang 3 galaw sa ilalim ng mga kamay ni Su Rui, at hindi man lang nila ito inisip. Ito ay talagang nanliligaw kay kamatayan. Ibinagsak ni Su Rui ang mga taong ito sa lupa, at nang tumangala siya, nalaman niyang si Wang Hengbin ay tumakbo sa pinto ng may sakit at aalis na sana. Iwan mo ako. Si Su Rui ay hindi nagabalang gumawa ng kahit ano, bigla siyang sumipa, at isang mahabang espada na nahulog sa lupa ang mabilis na lumipad palabas, direktang tumago sa hita ni Wang Hengbin. Nadapa ang huli at agad na bumagsak sa lupa. Hindi ka kumakain at umiinom para sa isang toast, kaya pinag-uusapan mo ang mga taong katulad mo, tama ba? Malamig na sinabi ni Su Rui, hindi ako kontento na palayain ka. Sinabi ito ni Wang Hengbin ang ganitong uri ng tao ay isang tipikal na halimbawa ng hindi mamamatay kung hindi ka mamamatay. Sunod-sunod na pinukaw ang ulo ni Su Rui. Ito ay dahil nakaramdam siya ng pagkainip sa kanyang buhay, kaya sumakay siya ng taxi at nagmamadaling muling magkatawang tao. Well, short for abortion. Lumapit si Su Rui at tinapakan ang nakalantad na kalahati ng dulo ng espada. Sa pagkakataong ito, tumagilid ang talim, hinihiwa ang hita ni Wang Hengbin patagilid gamit ang isa pang malaking hiwa. Ang huli ay nagpakawala ng hindi makatao na sigaw sa sakit. Malamig na sinabi ni Su Rui. Kung medyo lumaki ang mga galaw ko, maaaring putulin ko ang arterya ng iyong hita. Sa oras na iyon, ayaw mong mabuhay. Patawarin mo ang iyong buhay, iligtas ang iyong buhay, mangyaring iligtas ang iyong buhay. Sigaw ni Wang Hengbin, nanginginig ang boses. Hehe, alam mo bang ililigtas mo ang buhay ko sa oras na ito? Pinaikit ni Su Rui ang kanyang mga mata, hinawakan ang hilt ng espada, at bigla itong itinaas. Humiwalay ang mahabang espada sa hita ni Wang Hengbin, ngunit may pahid ito ng dugo. Ang huli ay sumambulat ng isa pang hiyawan.
Talagang promising si Zhong Yangshan. Malamig na sabi ni Surui, pagkatapos ay kinaladkad si Wang Hengbin mula sa lupa at sinuntok siya sa tiyan. Ang katawan ng huli ay lumipad ng ilang metro pa ibaba, at pagkatapos ay bumagsak ng husto sa lupa. Sa pagkakataong ito, isang batang mukha ang bumungad sa kanyang harapan. Siya si Sheng Yutian. Second senior brother, tatawagan kitang second senior brother sa huling pagkakataon. Hinawakan ni Sheng Yutian si Wang Hengbin at tinitigan ang kanyang mga mata. Mula ngayon, sana kayanin mo na, pakakawalan na kita, at kung magkita tayong muli, magiging kaaway ka. Nang marinig ito, umiling si Surui. Napakalakas ng talento ni Sheng Yutian, ngunit napakabait pa rin ang kanyang puso at kakaunti ang naranasan niya. Gumamit na si Wang Hengbin ng ganoong masamang tukana para i-frame siya. At sinabi pa niya na siya ang kalaban sa susunod na magkita tayo. Ang ganitong kabaitan ay maaaring maging sanhi ng pagkabalisa ng mga tao. Ito ang kanyang kumikinang na punto, ngunit ito ay makakasama rin sa kanya. Noong una ay inakala ni Wang Hengbin na si Sheng Yutian ay magpapakamatay. Ngunit nang marinig niya ang sinabi ng kabilang partido, nakahinga siya ng maluwag, mariing ipinikit ang kanyang mga mata, at nagpanggap na namamatay. Bakit kailangan mong maghintay hanggang sa susunod na pagkikita natin? Hindi ngayon. Sa oras na ito, nagsalita si Surui sa gilid. Nang marinig ito, tumalon ang puso ni Wang Hengbin. Lagi kong sinusunod ang isang pangungusap. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Kung mayroon kang galit sa isang gabi, ay report mo ito kaagad. Nang marinig ang pangungusap na ito, bahagyang nanginig ang katawan ni Sheng Yutian. Sa oras na ito, ang kanang kamay ni Surui na may hawak na mahabang espada ay kumaway, at pagkatapos, isang matalim na ang sword beam ng espada ay tumawid sa tuhod ni Wang Hengbin. Tumalsik ang dugo. Biglang sumigaw si Wang Hengbin. Kung wala ang iyong tuhod, hindi ka na muling makakagawa ng masama. Malamig na sabi ni Surui, nang walang kaunting pagbabago sa kanyang mga mata. Kung ganito ka, hinding-hindi ka pakakawala ni Zhong Yangshan, talagang hindi. Napagtanto ni Wang Hengbin na ang kanyang tuhod ay tinanggal, at sumigaw na may nakakatakot na mukha. Zhong Yangshan. Haha, walang pagdadalawang isip ng inisya ni Surui. Ang mga walang kwentang sekta na ito, kahit na hindi sila lumapit sa akin, pupuntahan ko sila. Pagkatapos magsalita ni Surui, tumalikod siya at sinabi sa mga disipulo ng Zhong Yangshan. Ibalik ang iyong pangalawang nakatatandang kapatid sa Zhong Yangshan, at sabihin sa iyong mga nakatatanda na inalis nito si Wang Hengbin, ito ang aking hamon. Kabanata 2695. Hayaan si Jiang Ho na sumunod sa mga patakaran. Ito ang aking hamon sa Zhongyang Mountain. Ang mga pahayag ni Surui ay nagpatahimik sa buong eksena. Parang nagyelo ang atmosphere. Tumingin si Sheng Yutian kay Surui, na parang hindi siya makapaniwala sa lahat. Si Surui talaga ay nagpadala ng gauntlet kay Zhong Yangshan. Hindi ba niya alam ang ibig sabihin nun? Sa totoo lang, sa tunay na lakas ni Surui, kung siya ay walang awa, maaari niyang ganap na patahimikan ang lahat ng mga disipulong Zhong Yangshan na naroroon. Sa oras na iyon, kahit na gusto ni Zhong Yangshan na mag-imbestiga, malamang na hindi niya ito magagawa. Gayunpaman, walang intensyon si Surui na gawin ito. Sa kanyang opinyon, ang mga disipulo ni Zhong Yangshan ay nagalit sa kanya, kaya hinahamon niya ang buong Zhong Yangshan. Walang takot. Narinig mo ba ang sinabi ko? Malamig na sinabi ni Surui. Alisin ang taong ito at sabihin sa iyong mga nakatatanda na umalis. Na-demolish ko na ang plague sa tarangkahan ng Zhongyang Mountain. Napakayabang ng pangungusap na ito. Tumingin si Suchian kay Surui at naramdaman na tila bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ito si Surui, ito ang lalaking desperado sa dugo. Walang takot, patuloy na sumulong. Ganito talaga ang lalaki. Sa mga normal na panahon. Maaaring manatiling kalmado at huminahon si Surui upang pag-aralan ang buong larawan at kaugnayan ng usapin. Ngunit pagdating ng oras upang sumugod sa noo, walang pakialam si Surui tungkol dito. Isa lang ang nasa isip niya, at iyon ay ang sumulong at sumulong. Basagin ang lahat ng ulap. Si Wang Hengbin ay nakahiga sa lupa, ang matinding sakit sa kanyang mga tuhod ay nagpanginag sa kanya. Ang imahe ni Surui sa kanyang puso ay parang demonyo. Tara na! Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, ibinagsak ang mahabang espada sa lupa, at lumabas ng pinto.
Nagmamadaling sumunod sina Sheng Yutian at Exi Linlin, at hindi man lang sila tumingin kay Wang Hengbin. Second senior brother. Kumusta ka na? Ilang mga disipulo ni Zhong Yangshan ang mahinang nagtanong. Matapos matalo ni Su Rui, lahat sila ay pansamantalang nawala ang kanilang pagiging epektibo sa labanan. Gayunpaman, kumpara sa pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki, sila ay maswerte pa rin sa kanilang mga puso, hindi bababasa, hindi sila naalis ang mga tuhod. Dalhin mo ako sa pinakamalapit na ospital para sa napapanahong operasyon, at may lunas pa. Ang mukha ni Wang Hengbin ay pinagpapawisan sa sakit. Gayunpaman, wala siyang ideya tungkol sa kanyang pinsala. Si Su Rui ay nakagawa na ng gayong walang awa na mga pahayag. Paano niya naayos ang kanyang tuhod? Kung nais mong ganap na, makabawi, hindi ito imposible, maliban kung ang templo ng kamatayan ay tumutulong. Gayunpaman, ang Temple of Death at Zhongyang Mountain ay hindi matatalo. Ang Wang Hengbin na ito ay mapapanood lamang ang kanyang sarili na maging baldado at gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isan. Wheelchair. Maghintay hanggang Zhongyang Mountain. Siya ay mamatay, siya ay mamamatay, Wang Hengbin ay walang awa, tumingin siya sa direksyon kung saan aalis si Su Rui, at may bakas ng hinanakit sa kanyang mga mata. Benefactor. Masyado kang delikado. Ang Zhongyang Mountain ay isang nakatagong sekta sa Sichuan na may malaking lakas. Kung talagang basagin mo ang gate ng bundok, kung gayon, balisa si Sheng Yutian, sabi. Malakas ang lakas ni Zhong Yangshan, kaya hindi malakas ang lakas ko. Nakangiting tanong ni Su Rui. Malakas ang lakas ni Zhong Yangshan, kaya hindi ako malakas. Natigilan si Sheng Yutian nang marinig niya ang mga salita ni Su Rui. Oo. Ang lakas ng lalaking ito ay wala na siguro sa ilalim ng kanilang amo. Kung talagang hinahamon nila, ang resulta ay talagang mahirap sabihin. Tumingin si Su Rui kay Sheng Yutian at sinabing, bukod dito, nag-aalala ka ba na sisirain ko ang tarangkahan ng Zhongyang Mountain, o nag-aalala ka ba na ang Zhongyang Mountain ay magiging masama para sa akin? Sinabi ni Sheng Yutian nang walang pag-aalinlangan. Ang benevolent ay nasa itaas, si Sheng Yutian ay handang sundan ka mula ngayon, kami ni Zhong Yangshan ay walang kinalaman sa akin. Ang pangungusap na ito ay matuwid, si Su Rui ay maaaring mula sa mga mata ni Sheng Yutian, makikita na ang kanyang sinabi ay nagmula sa puso. Pero masasabi kong malakas pa rin ang attachment mo kay Zhong Yangshan, di ba? Nakangiting sabi ni Su Rui. Ang Zhongyang Mountain ay hindi ang Zhongyang Mountain na dati. Ang mga salita ni Sheng Yutian ay naglalaman ng isang pahiwatig ng pagiging mapagpasyahan. Hindi na ako babalik. Ayaw mo bang tingnan muli ang mga taong nagpilit sa iyo na palayo? Ayaw mo bang tumakas sila? Mahina ang boses ni Su Rui. Binigyan ko si Zhong Yangshan ng sulat ng digmaan kahit na hindi ko sila hinahanap. Sila, hindi naman nila ako pwedeng bitawan, di ba? Matapos marinig ito, tumahimik si Sheng Yutian. Oo. Nang makita ng mga elder ng division ng henyong disipulong si Wang Hengbin na natanggal ang mga tuhod, tiyak na nag-aapoy ang kanilang mga mukha sa sakit. Ginawang lumpo ni Su Rui ang gayong disipulo na malamang na maging pinuno sa hinaharap. Tiyak na hindi malalamon ni Zhong Yangshan ang hiningang ito. Alam mo, kung magpapatuloy si Wang Hengbin ng maayos, malaki ang posibilidad na siya ang magiging pinuno ng Zhong Yangshan sa hinaharap. Kaya, kahit na hindi sila hanapin ni Su Rui, tiyak na pupunta sila sa kabisera upang hanapin si Su Rui pagkatapos ng ilang sandali. Mula sa sandaling ibalik ni Su Rui si Wang Hengbin, imposibleng malutas ang mga kaguluhan sa pagitan ng dalawang panig. Ngunit, sa kabutihang palad, si Su Rui ay hindi natatakot sa gulo. Nakasanayan na niyang mamuhay ng magulo sa lahat ng oras. Pagkatapos ng isang buong araw na paglalakbay, sa wakas ay bumalik si Su Rui at ang iba pa sa gilid ng kabisera. Ang paglalakbay na ito sa mga bundok ay isang napakagandang karanasan para sa kanila. Malayo na ang kinalalagyan ng compound ng pamilya Su. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, nakarating ako sa isang tahimik na nayon sa bundok. Ang pakiramdam na ito ay hindi malilimutan. At naisip pa nga ni Su Chia na magtayo ng homestay sa bundok na napakalapit sa kabisera, ngunit karamihan sa mga tao sa kabisera ay hindi alam na mayroong ganoong lugar. Kung ang homestay ay itinayo at naisa publiko ng kaunti, natatakot ako na ito ay masikip tuwing katapusan ng linggo. Sa kasong ito, maaari din itong magdala ng malaking kita sa mga lokal na naiwan.
Ang isang plano sa pagpapaunlad ay unti-unting nabuo sa isip ni Su Qian, at hindi ito masyadong mahirap para sa kanya. Malaki ang pagmamahal niya sa nayon sa kabundukan ngayon, at gustong gumawa ng higit pang mga bagay upang ibalik sa pamilya ni Uncle Zhao. Gayunpaman, hindi niya sinabi kay Su Rui ang balitang ito. Sa puso ni Su Qian, mayroon talagang isang maliit na lihim. Minsan niyang sinabi kay Su Rui na siya at siya ay babalik muli. Sa pananaw ni Su Qian, sa nakaraan, walang lugar na nagbabahagi ng isang espesyal na kahulugan para sa kanya at kay Su Rui. Ngunit ngayon, ang bundok na nayon ay isa, kaya't si Su Qian ay naging mas determinado na gawin itong isang mas mahusay na lugar. Pagkarating sa bahay ni Su, kumain na lang si Su Rui kasama ang matanda at nagkwentuhan tungkol sa nangyari sa nakalipas na 2 araw. Sa oras na iyon, nabanggit ko, oras na para magayos. Oras na para magayos. Ang pangungusap na ito ay walang alinlangan na nagpapakita ng saloobin ng matanda. Bilang karagdagan, naniniwala si Su Rui na kapag pinag-uusapan ng matanda ang tungkol sa pag-aayos, hindi niya tinutukoy ang pag-aayos kay Zhong Yangshan, kundi ang wakasan ng ganitong uri ng walang prinsipyong pag-uugali sa lahat ng sulok ng mundo. Ang tarangkahan ng bundok ay may mga alituntunin ng tarangkahan ng bundok, ngunit dapat itong isagawa sa ilalim ng saligan ng lipunan ng pamamahala ng batas. Ang simpleng pangungusap ni Mr. Su ay naghabi na ng malaking lambat. Ibinaba ni Su Rui ang mga mangkok at chopstick, pinunasan ang kanyang bibig, at nakangiting sinabi, "Tatay, hindi ba ito ay medyo malupit? Hayaan mo lang silang sumunod sa rules," sabi ni Master Su habang dahan-dahang iniinom ang lugaw. "Nakikita ko." Hinawakan ni Su Rui ang kanyang ilong. "Tay, sumasakit din ang ulo mo para sa mga lalaking ito." Walang sakit sa ulo, ngunit isang pag-uugali na lumalampas sa linya. "Parami ng parami," sinabi ng matandang Su, "hindi lahat ng sekta ay maaaring maging katulad ni Kui Songshan." "Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin." Ngumiti si Su Rui. "Gayunpaman, matandang lalaki, hindi ba medyo hindi etikal para sa iyo na samantalahin ang pagkakataon na tretuhin ako bilang isang taliba? Kailan kita kinuha bilang isang taliba?" Huminto sa pagkain si Master Su at nagtanong pabalik. Agad na umiling si Su Rui. "Tay, medyo walang hiya ka," sinabi ni Ji. "Su, maaari kang makipag-usap kay Su Yi tungkol sa mga detalye. Kung tutuusin, trabaho niya talaga ang trabahong ito." Biglang tumawa si Su Rui. "Tay, hindi natin kailangang mag-usap ng ganito, hindi mo kailangang magsalita ng ganito. Kung gusto mo akong bigyan ng pera, sabihin mo lang." Sa wakas ay malinaw na napagtanto ni Ji. So ang kawalang hiyaan ng kanyang anak. Ang taong ito ay talagang walang hiya. "Hiniling ko sa iyo na hanapin ang iyong pangalawang kapatid para lang ba ito sa pera? Hindi ba?" Si Su Rui ay may mapait na tingin sa kanyang mukha. "Tingnan mo, napakahirap ko. Hayaan ang iyong pangalawang kapatid na magbayad sa iyo para sa iyong round trip na ticket sa Chuenzhong. At asikasuhin ang iyong sariling board at tuluyan." Nag-iwan ng pangungusap ang matanda, tumalikod at lumabas ng restaurant. Gayunpaman, bagamat hindi siya lumingon, naiisip pa rin niya ang nanlilisik na hitsura ni Su Rui. "Tay, hindi binibigay ang pondo, kahit bawasan ang room at board. Hindi pa kita nakitang napakakuripot. Baka naman ang bakal kung titi ay namana sa iyong matanda." Matapos marinig ito, umiling si Mr. Su at walang magawang ngumiti. Gayunpaman, ang kanyang walang magawang ngiti ay naglalaman din ng pahiwatig ng kaiganhawahan at kaiganhawahan. "Kuya Rui, saan tayo pupunta?" tanong ni Sheng Yutian. Nakaupo sila sa likod na hanay ng isang komersyal na sasakyan, patungo sa kabilang direksyon ng kabisera. Matapos ang paulit-ulit na kahilingan ni Su Rui, sa wakas ay pinalitan niya ang kanyang pangalan para sa Su Rui mula sa benefactor patungong Brother Rui, na naging dahilan din para hindi na awkward si Su Rui. "Humanap ka ng tirahan, at ipakita sa iyo ang ilang mga kakilala." Pinaikit ni Su Rui ang kanyang mga mata at tumawa. "Sino ang gusto mong makilala?" Medyo naguluhan si Sheng Yutian. Para sa kanya, ang kabisera ay isang ganap na hindi pamilyar na lungsod. Paano siya nagkaroon ng mga kakilala dito? Ngumiti si Su Rui, ngunit hindi sinagot si Sheng Yutian. Makalipas ang 1 oras at kalahati, nagmaneho ang sasakyan papunta sa isang villa area. Hindi sinabi ni Su Rui sa mga taong nakatira dito bago siya pumunta rito.
Sa di kalayuan, may nakita siyang figurang nakaputi. Tahimik na nakatayo sa bakuran. Ngayon ay alas 7 o alas 8 na ng gabi, lubusang lumubog ang araw, at isang mahinang ambon ang nagsimulang palibutan ang nakapaligid na siksikan. At laban sa backdrop ng fog na ito, ang figure sa isang mahabang puting damit ay mukhang isang panaginip.